Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw is nandito tayo sa ating second day ng pagtalakay sa ating series, which is Prayer, Moving the Hand of God. So ngayong araw, magpo-focus tayo sa topic na ang disiplina ng pananalangin, or ituturo sa atin ngayon ng salita ng Diyos kung paano or how to spend time with God. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Philippians chapter 4 verse 6. So, in English Standard Version, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. So, in Tagalog translation naman, or in ang Biblia, 2001, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, ayun nga, pinapoint out lang ng Bible verse na ito na if we spend time with God, if we spend enough time with Him, and let Him know that we need Him, siya na mismo yung mag-reach out sa atin, di ba? All we have to do is to call for His help, to have His attention, di ba? To communicate with Him. And by prayer, i-extend niya yung mga kamay niya sa atin. I-ready niya yung ears niya para pakinggan tayo. Yung mga mata niya na magsisilbing kumbaga i-observe niya tayo, babantayan niya tayo, i-guide niya tayo. So all we have to do nga is to communicate with Him through prayer, and He will provide us with everything that we need. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, we are instructed to fight anxiety with prayer. So, kung iisipin natin dito sa mundo natin, kapag ang mga tao may problema sila or anxiety, ang number 1 solution nila is alak, mag-inom, or yung mga go-to vision nila, yung mga akala nilang stress reliever. Aminado naman ako, before ganun ako sa vape tsaka sa alak. But then, time came, ayan nga, nag-grow na kay God. So, ayun, naalis ko yung vape sa buhay ko kasi dumating ako sa point na ginagawa ko siyang routine bago matulog. Dumating ako sa point na hindi ako makatulog hanggat hindi ako nakakahipak ng vape. So, thanks sa glory ni God, di ba? Sa grace niya, naalis sa akin yung pag-vape na hindi rin alam ng parents ko na gumagamit ako. And also, yung alak, dati ako pa nag-initiate sa friends ko. Ngayon, hindi na talaga. Like, for example, may event sa family. Minsan, nakikisama na lang ako, kwentuhan, ganyan. Pero yung mag-inom, parang nagulat na lang din ako sa sarili ko na nawala siya bigla. Na parang hindi na ako ganon kaano sa alak. Dati kasi kapag may mag-aya, lalo na sa friends ko, G lang, di ba? Pero, ay na, going back to our topic, ang typical na solution ng mga tao dito sa mundo kapag may problema sila or may iniisip sila is alak or bisyo. But then again, we are instructed to fight those problems, anxieties with prayer. Dahil sabi nga, when we pray, God will extend His hands towards us. Tutulungan niya tayo. Kailangan lang natin makipag-communicate and magdasal sa Kanya. Number 2, the first benefit of prayer is peace of heart and mind. So, di ba yung series natin last time, God's peace? So, ang mga unang benefits na makukuha natin when we pray
is yung peace of heart and mind na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Kung peace of heart and mind lang na makamundo yung gusto nating i-claim, ano lang yun temporary. Lahat ng bagay dito sa mundo, temporary. Pero kapag kay God tayo humingi ng mga bagay na kailangan natin, for whole eternity niya tayong susuplayan ng mga bagay na yun. For as long as nakikita niyang fit yun sa plano niya para sa buhay natin. Especially yung peace of heart and mind. He knows how important those things are to us. Diba? Especially that we are battling our individual lives every day. So, when we pray, ang mga pangunahing benefits na makakuha natin is yung peace of heart and mind. And lastly, prayer is not a command but letting God know. So, hindi siya required, though highly encouraged na nagpapray tayo, especially as Christians. Hindi siya command but letting God know that we need Him. Prayer is like we are humbling ourselves in front of God. Na sinasabi natin sa Kanya, pinapaalam natin sa Kanya na kailangan natin ng tulong at gabay niya. Especially every day. So, di ba nga, sabi lagi tayo mag-pray. Kasi lagi natin siyang kailangan, araw-araw natin siya kailangan. Walang araw, minuto, segundo, oras na hindi natin siya kailangan. So, when we pray, it's like we surrender ourselves to Him. Na we are humbly asking for His help, for His guidance, for His grace. And hindi tayo nagmamalaki na tayo lang ang makakapagtawid ng buhay natin. Na hindi natin kailangan ng tulong niya, tulong ng iba, na kaya natin sarili natin. When we pray, we are letting God know that we need Him because He is sovereign and He is our Creator and Savior. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. So, ngayon naman, itong application natin is yung dapat nating i-apply sa mga sarili natin in accordance sa wisdom and knowledge na nakuha natin doon sa ating teaching for today. Number 1, have a 30 to 60 minutes appointment with God. Number 2, use a devotional and prayer journal. And number 3, move the hand of God by being consistent in prayer. So, kung naintindihan natin itong devotion na ito ngayong araw, itong devotion natin, itong talakayan natin ngayong araw, malalaman natin kung bakit nga ba or why is consistency crucial in our prayer life